Ano ang Jordan River mo ngayon? Ito ba ay financial problem, family struggles, health concern, o baka meron kang isang situation na parang wala ka nang makitang paraan para makatawid? Yan po yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa Joshua chapter 3 na po kami. At nakita namin doon, yung mga Israelites ay nandun sa Pampang, sa harap ng Jordan River. Kasi kailangan nilang tumawid para makuha yung promise ng Panginoon sa kanila. Take note, hindi ito basta ilog. Kasi sa verse 15 ng Joshua chapter 3, sabi doon, panahon po ito ng anihan. Ibig sabihin, umaapaw ang tubig doon sa ilog. Sa mata ng mga tao, imposible po na makakatawid sila. Pero alam niyo po, bago sila tumawid, mayroon pong bilin ni Joshua. At sabi doon, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng Panginoon ng mga kababalaghan sa gitna nyo. At alam niyo, pag-apak nila doon sa tubig, pinatigil ng Panginoon yung agos ng Jordan at nakatawid sila sa tuyong lupa. Ngayon, ano po ang kahulugan nito para sa atin? Hindi ito ibig sabihin na aalisin ng Diyos ang bawat problema mo sa paraan na gusto mo. Hindi rin ito ibig sabihin na bawat pagsubok ay matatapos agad sa isang panalangin. Pero ito po ang ibig sabihin. Ang Diyos ay tapat na samahan ang kanyang mga anak sa gitna ng kanilang pagsubok. Kaya sa New Testament, sa Matthew chapter 28 verse 20, sabi doon, I am with you always, even unto the end of the world. Alam niyo po yung key phrase doon, I am with you. Alam niyo po yung Greek word sa with ay meta. Nang ibig sabihin, kasama, in close association with. Hindi po sinabi ni Jesus na magiging madali ang buhay. Ang ipinangako niya ay ang kanyang presence. Kaya kapag may Jordan River ka sa harap mo, huwag kang unang tumingin sa laki ng problema mo. Tumingin ka sa laki ng ating pong Panginoong Diyos. Tumingin ka sa laki ng Diyos na kasama mo araw-araw. Dahil ang parehong Diyos na nagpatigil sa Jordan River sa panahon ng mga Israelites ay parehong Diyos ang nangakong sasamahan ka sa iyong problema. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iniiwan sa gitna ng iyong pagsubok. At habang kasama mo si Jesus, makakatawid ka sa anumang river na pinahihintulutan niyang dadaanan mo. Listen to this. Ang Diyos na tapat noon ay tapat pa rin hanggang ngayon. Kung may kaibigan ka na nagtatanong, paano ba talaga maligtas? Meron po akong link diyan sa description, i-copy mo yon at i-send sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na lagi nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.